Hilingin natin na habang pinagagaling niya tayo mula sa mga sakit na pisikal at espiritual, matutunan din natin maging mga mukha ng awa ng Diyos at nasa gayoy maging mga tanda tayo sa ating kapwa ng kaharian ng Diyos. Magsitayo po ang lahat at masiglanin batiin ng ating tagapamuno, Reverendo Padre Berto Santa, at masayang mawitin ng pambungan na awit. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, tayo ay nasa ika-23 linggo sa kaliwang panahon. Kaalinsaway ng ating pagdiriwang ay ang kapanganakan ng mahal na Birheng Maria. Mga minamahal na kapatid, halina at tayo ay sama-samang magpasalamat sa dakilang biyaya na ito ng mahal na Birheng Maria sa ating buhay ang ina ng ating Panginoong Kristo. Sa mamagitan niya nagkamit tayo ng biyaya ng kaligtasan ang ating Panginoon. Ihanda lang po natin ang ating mga sarili para sa banal na misang ito. Amin at pangisihan ang ating mga nagawang pagkakamali at pagkukulang. Humingi tayo ng awa at kapatawaran. Sama-sama po tayo magdasal. Inaamin ko sa mga pangyayari ng Diyos at sa inyong mga kapatid na lumama ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal
iyo mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo, makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama namin ang kapangyarihan, kami mga tubos mo at lugpo, ay tunghayan mo kayo sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Jesus, makamtan ang kalayaan at mamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, ngayon at kasama ng hanggan. Amen. Magsiupuan lahat. Tayo po ngayon ay nasa liturhiya ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, inilalarawan ni Propeta Isaías ang pagbabalik ng Israel mula sa pagkakatapon bilang pagpapagaling sa mga karamdaman ng tao at ng kalikasan. Diyos ang may hagda ng bawat pagliligtas. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabihin sa pinaghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at iniligtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makaririnig ang mga bini. Katulad ng isa, ang pilay ay lulugar. Aawit sa galak ang mga piti. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig, at ang mga batis ay gagaloy sa ilalim. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalot ang tubig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo 2. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong purihin. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong purihin. Ang maasahang langit, Panginoon, panig sa naakit ang Diyos na ako. May pagkain handa sa nagmumugulong. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong purihin. Pinalaya niya ang mga nabihan. Isinasauli paningin ng ulan. Lahat ng inaapi ay tinataas. Ang mga hinirang na iya ay hinihina. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong purihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila doon tumatahan. Tumutulong siya sa balat nila, masamang malangkas pinipigil niya. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong purihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo siya. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong purihin. Sa ikalawang pagbasa, dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, may inaasahang pagbabago sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Tatanggapin natin ang kapwa, dukha man o mayaman, bilang kapatid kay Jesucristo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago.
Noong panahon iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawag ng Galilea. Matapos lahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanyang isang lalaking bingi at utan at ipinamanhik nila na ipatong sa tao ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbugtong hininga. Sabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig nito na wala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kaninuman. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, lalo naman nilang pinamamalita ito. Sila'y lubhang ng kilala sa kawika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakarinig na ang bingi at nakapagsasalita ang bibig. Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po pang lahat at tayo natin pakinggan ang pamilya. My dear brothers and sisters, thank you very much for being here this morning to celebrate the sacred Eucharist. Today we are gathered in a very special way because this is the day wherein we celebrate the birthday of our mother, Mama Mary. Kaya mga minamahal na kapatid, bilang anak ng mahal na Birhen Maria, tayong lahat ay nagdiriwang ng kaarawan ng ating nanay. Ang birthday ng nanay ay birthday ng bawat anak, sapagkat pag wala ang nanay, wala ang mga anak. Kaya lahat tayo ay nagdiriwang din ng ating kaarawan sa araw na ito. Mga minamahal na kapatid, we are very lucky for today. Our sacred celebration is live on Facebook. We express our gratitude to the courtesy of our videographer today. At narating ng ating pagdiriwang ang ating mga kapatid kahit sila nasa kanilang mga tahanan upang tayo sa kasama makapagpuri at makapagpasalamat sa dakilang biyaya ng ating Panginoon. Mga kapatid, dahil sa kagaling ipagkaloob ni Jesus sa tao na may sa ating Ebanghelyo sa araw na ito, isang taong nagdudutal at bingi, nasabi ng mga tao, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. He has done things well. Kung ating tinignan mga minamahal na kapatid, ang pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay bingi, and at the same time, siya ay utan. And because the man was unwell, the man was deaf and mute, hindi siya nakakarinig, and at the same time, hindi din siya nakakapagsalita. But we have seen the miracle of our Lord Jesus Christ in our gospel. Jesus touched the man. And after Jesus healed the man was able to hear and he was able to speak. He became well. From being unwell, nagbago ang kanyang buhay at siya'y naging magaling, naging malusog, at naging normal ang kanyang pangatawan. That is why the people said to Jesus, He has done all things well. Lahat ng ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo ay tanging mabuti. Yung pinakamabuti. The outcome, the result of all His works, the ministry of Jesus,
they are all well. Because Jesus makes all things well. Mga minamahal na kapatid, ito ang isa sa kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo na kaya niyang ayusin, na kaya niyang ibalik, na kaya niyang panubalikin ang kalusugan at ang kaayusan sa bawat isa sa ating buhay. And hopefully, all of us here today believe that God can really make all things well. Sapagat sa Diyos, lahat ay pinagbubuti. Sa Diyos, lahat ay pinagbuhusay. At sa Diyos, lahat ay pinapagaling. Pag kumilos ang Diyos sa buhay natin, walang ibang mangyayari kundi ang pinakamagbuti at ang pinakamahusay at ang pinakamagaling. I guess, my dear friends, this is also the assurance that the Lord gave to the prophet Isaiah sa ating unang pagbasa na ating napakinggan. Napakinggan po natin at nabanggit sa aklat ni Propeta Isaías. Ang mga makakita at makaririnig tulad ng usa, ang mga pilay ay tutundag, aawit ang mga pipi. God makes all things well, at marahil sa ating buhay, mapapatunayan natin kung paano kumikilos ang Diyos, at sa pagkilos ng Diyos, tanging yung pinakamabuti ang kanyang ginagawa at siyang nangyayari naman sa ating buhay. Let us try to review our lives. There are moments in our lives when things are really unwell. Hindi ayos ang mga bagay-bagay ang takbo ng ating buhay. Hindi mabuti ang mga nangyayari. But take note that when we allow God to touch us, when we allow God to heal us, and when we allow God to work in us, He makes all things well. Because God makes all things well. Mga kapatid, kung ating higit na pagdinilayan ang linyang ito na komentaryo sa ating Panginoon sa Kristo, sa ating Ebanghelyo sa araw na ito, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa ay maaaring mahulugan hindi lamang yung result, yung end of His activity, yung kanyang miracle, yung tunay na mabuti. Kaya ang sabi ng mga tao, anong buti ng kanyang ginawa. Mga minamahal na kapatid, ito'y nakahulugan din na pinagbubuti ng ating Panginoon sa Kristo, yung manner, yung proseso, yung kanyang pinagdadaanan upang kanyang marating yung end result ng kanyang himala. Kumbaga, sa buhay ng ating Panginoon sa Kristo, araw-araw pinagbubuti niya, ginagalingan niya, at pinagbuhusay ng ating Panginoon sa Kristo. He has done all things well. Kumbaga ka Jesus, hindi pwede na. At hindi din pwedeng basta-basta na lamang. Jesus always gives His best in everything He does. In our second reading today, napakinggan natin ang matalas na pangaral ni Santiago tungkol sa pagtatangi, or in other words, partiality. Ang sabi ni Santiago sa kanyang sulat, huwag kayong magtatangi ng tao. Halimbawa, pumasok sa inyong kapulungan ang isang lalaking nakasingsing na ginto at nakadamit ng magara, at ang isa na may dukha na panay sunsi ang damit. Kung aasikasuhin ninyo mabuti ang magara ang damit at sasabihin sa kanya, dito kayo maupo, at sasabihin naman sa mahirap at sa dukha, tumayo ka na lamang diyan, o kaya isasahid ka na lang maupo, nagtatangit na kayo at kumahatol ng mali. My dear friends, ito minsan ang nakakalungkot sa pamayan ng ating dinadalawan. Maging kami mga pari ay guilty sa bagay na ito. Pansinin po ninyo mga minamahal na kapatid, kapag may dumarating sa simbahan, nakaalahas, magana ang damit, mukhang mabango, at pag may iniabot na sobre, nako, sigurado, first class accommodation ang ibinibigay. Intinding-intindi, ngiting-ngiti, tita-tita, kahit hindi naman ano-ano. Pero kapag
suot at hindi na mahitsurahan ang kanyang itsura at para bagang hindi na maintindihan kung bagong taon nga ba sa lakas ng putok, sa lakas ng amoy ng taong dumadapit sa atin at para maghihingi na naman ng tulong. Ako, lumalapit pa lamang yan, galit na agad ang nilalapitan. Sumisigaw na agad at hanggat maaari ay itinataboy kaagad. We call this partiality. We call this pagtatangi. You know, my dear friends, partiality means being selective in doing well. Pinipili kung kailan ako magiging mabuti. Pinipili kung kailan ako ngingiti. Pinipili kung sino ang mamahalin. Sa mga tao ito, pagbubutihin ko ang aking trato. Pero sa mga tao ito naman, bahala na kayo sa buhay niyo. But Jesus does all things well. Pag si Jesus ang kumilos, pinagbubuti niya lahat ng trato sa lahat ng kanya nakakasalamuha araw-araw. My dear friends, ito marahil ang kagandahan at kahulugan, isa sa kahulugan ng ating simbahan, that our church is universal. When we say universal, it means Catholicus, Catholic, and we embrace everybody. Lahat ay ating tinatanggap, lahat ay ating niyayakap, lahat ay ating wini-welcome sa ating simbahan. At dito mga minamahal na kapatid, we see the connection, the intimacy, when we say that God makes all things well. The result, yung end result of His activity, and also the manner is interconnected with each other. Kumbaga, mga minamahal na kapatid, the result of what we do depends on the manner in how we do it. I'll repeat it again. The result of what we do depends on the manner how we do it. That is why, if you give your best, then you will also get what is best. If you give everything, then you will also get everything. And if you do well, then you will get well, and you will be well. Kung kaya naman mga minamahal na kapatid, kung hindi natin pagbubutihin, huwag din tayo umasang makukuha natin yung gusto natin mabuti. At kung hindi naman natin bibigay ang ating best, ay huwag din tayo umasa na best din ang babalik sa atin. If you want to be well, then learn to give your best. You can only have the best if you give that truly what is best in you. Huwag kang umasa na makukuha ang pinakamabuti kung hindi mo naman pinagubuti ang mga bagay-bagay sa buhay mo. That is why it is a reminder, my dear friends, pagbutihin mo, husayan mo, at tiyak matatanggap mo ang pinakamabuti at pinakamahusay sa buhay na ito. Again, my dear friends, today we honor the Blessed Virgin Mother, ang mahal na Birhen Maria, ang Linya Maria, and today we celebrate her birthday. Mary is the best creature that God could ever create. In Mary, we have seen how God has done everything well. The most beautiful, the worthiest of all creatures of God. And if you want to see how God has done all things well, look at Mama Mary and the life of Mama Mary. She has also done everything well. That is why everything that He has done is best or well. Mga minamahal na kapatid, biyaya sa buhay ng mahal na Birhen Maria, dahil sa kanya sinapupunan ng pinakamagandang regalo sa bawat isa sa atin. At pinili niya ito sa pamamaraan ng pagbibigay ng pinakamabuti sa kanyang sarili. Kaya naman sa mga araw na ito, hanggang sa panahon ito, nagkakamit pa tayo ng pinakamagandang biyaya ang presensya ng ating Panginoong Kristo mula sa ating Ama sa kalangitan. And ang dihan ng mga minamahal na kapatid, pag
pagkatapos ng ating banal na misa, mamaya, magkakaroon po tayo ng prosesyon at pagdarasal ng Santo Rosario kasama ang imahe ng Niña Maria dito po sa ating parokya. At pagkatapos po ng ating prosesyon, babalik tayo dito sa ating simbahan para naman isagawa ang tradisyon na putong para sa mahal na Birheng Maria. Tayo po lahat ay tatayo na para sa pagpapahayag ng ating nananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon namin lahat. Nagkatawang tao siya na may Espiritu Santo, ipinanganak sa Santa Maria ng Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ibinako sa krus, namatay, inilibing, nalawas sa mga ng mga nangyayat ng araw ng buhay ng pag-ibig, umakyat sa langit, nalulugdok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmula ang pag-ibig at upo sa mga buhay at namatay ng tao. Sumasampalataya ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Humiling tayo ng kalaligan sa mga pagaling ng kamay ng Diyos. Buksan nawa niya ang ating puso at isip upang sa ating pagaling magsilbi rin tayo kagaligan para sa ating kapwa, lalo-lalo na sa mga nangangailangan. Ang ating pagtutulong sa bawat dasal, Ama namin, inumin mo kami. Ama namin, ilumin mo kami. Magsilbi nawa ang kasangkapan ng pagpapagaling ang mga pinuno ng ating simbahan sa pamamagitan ng mabuting gawang ng pagpapamulat sa pagkabulag ng mundo. Manalangin tayo. Ama namin, ilumin mo kami. Sa nawa ng mga pinuno ng ating pamahalaan ang kanilang puso't isipan upang mabigyang pansin ang may hirap, gayon din ang panaghoy ng kalikasan. Manalangin tayo. Ama namin, ilumin mo kami. Maging bukas nawa ang puso ng bawat Kristiyano na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng bautismo upang makasumbong ng magaling at kapatawaran. Manalangin tayo. Ama namin, ilumin mo kami. Sa lubungin nawa ng mga anghel at lahat ng mga banal, ang mga kapatid natin lumao sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, ilumin mo kami. Sa ilang sandali na nakahibigan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, ilumin mo kami. Sama din po namin sa ating panalangin, ang panalangin sa kapayapaan ng kaluluwa ni Erwin Salamat. Manalangin tayo. Ama namin, ilumin mo kami. Isama natin sa ating panalangin ang bawat isang naririto at nakikiisa sa ating banal na pagdiriwang. Yung ginawa ng Diyos sa ating mga panalangin, ating mga hinihiling, lalo-lalo na para sa ating mga mahal sa buhay, kaanak at kapamilya. Ilayo nawa sila sa lahat ng uri ng kasamaan at kapamamahan. Pagkalooban ng mga kailangan, kalusugan, kalakasan. Maging sila din natin kapiling sa mga sandaling ito nasa malayong lugar dahil sa iba't ibang kadahilanan. Pagdasal po natin, lahat ng mga nagdiriwang ng arawan at anibersaryo ng kasal sa araw na ito, kagalingan ng lahat ng may karamdaman, kalakasan ng lahat ng mga nanghihina at mga kailangan ng tulong. Gayon din ang ating dasal para sa tagumpay ng lahat ng mga programa at gawain ng ating simbahan. At sa lahat ng mga deboto na galing ng pamisa, sa pagdiriwang natin sa Lubinaryo, ng pagdiriwang natin ang istahan ng mahal na Birheng Maria, ang Niña Maria, nawa sila hindi ng ating Panginoon sa kanilang mga ipinagdarasal. Lahat ng ito'y aking tinataas sa mahal ni Kristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsipuan lahat at sama-sama humawit habang inihahanda ang maalay.
Manalangin kayo mga kapatid ng ating pagkahain ng kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin naman ang Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng Tanan. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming hulugan ng iyong minarapat na aming maialay sa banal na pagkahain ngayon pinagdiriwang sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa kailin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. At na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang bumukod sa tao bilang iyong kawangis, mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ay pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan, nang iyong pinagtitiwalaan sa pamangkin na anak mong minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami ay nagpupunyi sa iyo na dakilaan. Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, bilang panahon. Magsiluhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin ko banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at tulo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago di ang inis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang pinapay, pinasalamatan ka niya, pinagatihan niya yun niya po sa kanyang mga anak at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kami ang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, na bago nagatipan. Ang aking dugo rin ubus para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Dumidilito sa pag-alaala sa akin. Ipagpunin natin mayang dating lahat ang misteryo ng pananampalataya. Mesias, ang pagkakita
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagmamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyaman namin sa iyo ang tinapay ng bibigay buhay at ang palis na kakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tubo ni Kristo ay mamukulod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo iyong simbahan naghanap sa buong daigdig. Puspusin po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa. Marcelino Antonio na aming Obispo at ang Tanang Kapalian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na na may pag-asa na sila ay mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong paliwanagan. Kaawaan mo at pag-inapanin ka din lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang esposo, ang mga apostol at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daig ng panunod sa iyo. Maipag-iwang naman namin ang pagpapuli sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bakit tayo nakuha? Mga kapatid, sama-sama natin awitin ang Ama namin. Hinihiling namin kami hadiya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang namin pinananabik at nagbilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay laging sumainyo. At sa iyo. Mga kapatid, magbahaginan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace to all.
Magsitay na po ang lahat para sa panalangin pagpapakinabang. Manalangin tayo. Ama namin magmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piling na banal ay iyong nalalakas at iyong binubuhay. Pagdapad mo kami ay makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po sandali para sa ilang paalala at mga pasasalamat. Una, maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pagdalo ng ating banal na misa ngayong araw na ito ng linggo at ngayon din ang kaarawan ng Mahal na Birheng Maria. Maraming salamat po sa mga sa inyong presensya at sa tulong ng mga naglingkod sa ating banal na pagdiriwang, unang mga kalabasa, ang ating choir, commentator, mga lay ministers, pati na rin po ang mga sakristan at MBG. Maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang bawat isa. Salamat din po sa kagandahan loob ng kamarero at kamarera ng La Niña Maria, ang pamilya ni Kuya Noong at Ate Dot Laigo sa paghahanda simula ng Misa Novenario hanggang sa araw na ito para sa pistahan ng La Niña Maria, ang Batang Birheng Maria. Maraming salamat po sa inyong pamilya. Palakpakan po natin sila. At sa kabulihan din po nila, tayo po ngayon ay live on Facebook sa kabulihan loob ng Marinduque News. Kaya maraming salamat po sa inyong presensya. Pagkatapos po ng ating banal na misa, gaya na aking nabanggit kanina, isasagawa po natin ang prosesyon sa Mahal na Birheng Maria, ang La Niña Maria. Mauna po ang mga sakristan, may dala ng seryales, susunod po ang mga tao, at kasunod po ang mga bata na nakabihis ng Mahal na Birheng Maria. At kasunod po sa kahulihan ay ang imahe ng La Niña Maria. Habang tayo po ay magdadasal ng Santo Rosario, habang tayo ay nagsasagawa ng ating prosesyon. Pagkatapos po ng prosesyon, ang pagpupunta sa araw na ito. At kayo din po, simula bukas hanggang sa araw ng Biyernes, isang linggo po ulit kami mawawala ng mga pari dito po sa ating parokya. Si Father Sherwin at ang inyong lingkod, pati na rin po ang lahat ng pari sa buong diocese, sa buong kapuluan na Marinduque kasama si Bishop. Kami po ay sasailalim ng aming annual retreat, gaganapin po sa San Damiano Retreat Center sa Tagaytay City. Kaya sa loob po ng isang linggo, kami po ay wala muna dito sa ating parokya. Magkagayon pa man po, kami po yung humihiling ng inyong panalangin. Ipagdasal po ninyo ang tagumpay ng banal na retiro na aming gagawin, ang kabanatan, kasunuran, kasintihan ng ating mga pari, at pag-uwi dito sa ating parokya, sa ating diocese, panibagong diwak muli ng paglingkod para sa sambayanan. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Tatayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Kayong lahat ay pagpalain ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.